Welcome back mga bossing. Ayan, part 13 na tayo, ano? Wag na nating patagalin to, simulan na natin kagad. Alam ko, gigil na kayong mapanood to. Let's go! Makalipas ang ilang buwan matapos silang habulin ng mga taga-susuran at ang naging laban nito kay Motowaki, muling bumalik si Fujio sa susuran ng mag-isa. Madaling napasok ni Fujio ang susuran nang walang masyadong nakakapansin. Dahil ang uniforme ng Oyahai at ng susuran ay halos magkahawig lang. Nang makarating ito sa loob kung saan maraming estudyante, nagtanong ito sa isang lalaking naka-face mask. Siya si Kamui. Sinabi ni Fujio na, "Nandito ba si Rao?" At dahil dito, nakuha ni Fujio ang atensyon ng mga estudyante. "Sino ka?" Tanong naman ni Kamui. Sinabi ni Fujio na, "Ako si Hanaoka Fujio, nanggaling ako sa Oyahai." Tapos ay napatayo ang isa pang lalaki. Siya si Takehiko Mashi, nakilala din bilang Mercy. Nang marinig ng mga estudyante na nagmula si Fujio sa ibang eskwelahan, unti-unti na silang lumapit. Sinabi ni Mercy na, "Alam mo ba kung nasaan ka?" Sinabi ni Fujio na, "Oo, alam ko. Susuran nito, hindi ba?" At dahil dito, nagsimula na siyang atakihin ng mga estudyante. Dahil ang dating nito sa kanila ay parang minamaliit sila ni Fujio. Tapos ay biglang umatake ang isa pang lalaki mula sa ikalawang palapag. Ito ay si Binso. Sinabi nito na, "Ako ang lalaban sa kanya." Tapos ay inatake din ng iba pang estudyante ng susuran si Binzo dahil nag-aagawan sila kung sino ang makikipaglaban kay Fujio. Kahit ilang ulit nang natamaan ng solidong suntok si Binzo, ay hindi pa rin ito sumusuko. Patuloy lang itong bumabangon na para bang walang nangyari. Subalit, gaano man ito katibay, hindi naman siya makasabay sa bilis ni Fujio. Nagulat si Kamui at si Mercy dahil parang pinaglalaroan lang ni Fujio si Binzo. Sinabi ni Fujio na, "Maganda to, ang sarap pala dito sa susuran." Kitang-kita sa mukha ni Fujio na masaya ito sa naging resulta ng pagpunta niya dito. Kagaya ng inaasahan, muli na namang bumangon si Binzo. At hindi lang yun, tumatawa pa ito. Sinabi nito kay Fujio na, "Pambihira ang galing mo sa pakikipaglaban." "Mahusay ka din," sagot naman ni Fujio. Tapos ay dumating ang isa pang lalaki at sinabi nito na, "Hayaan mo nga ako ang makipaglaban sa'yo." Siya si Maguroku Yamaguchi. Sinabi ni Binzo na, "Huwag kang makialam dito." Nangaatake na ulit si Binzo. Pinigilan siya ni Mercy. Sinabi nito na, "Itigil mo na yan." Tapos ay nagpakilala si Mercy. Sinabi nito kay Fujio na, "Taga-Oyahai ka, di ba?" Nagulat si Yamaguchi nang marinig niya ito. Sinabi ni Kamui na, "Sila yung nakalaban ng Housen." "Ganun ba?" Sagot naman ni Yamaguchi. "Ano ang kailangan mo? At dumayo ka pa dito." Sinabi ni Binzo na, "Si Rao ang pakay niya, kaya siya nagpunta dito." Sinabi ni Mercy na, "Masyado talagang sikat si Rao. Madami ang nakapila para lang makamayan siya. At hindi pwedeng basta-basta ka na lang pupunta dito. Kailangan mo munang kumuha ng numero." Sinabi ni Fujio na, "Saan ako pwedeng kumuha?" Tapos ay bigla siyang inatake ni Yamaguchi. Subalit, naharang ito ni Fujio at sinabi nito na, "Hindi na masama. Ngunit sa palagay ko, ay mas malakas pa rin ang sipa ni Todoroki." Humanga si Mercy dahil dito at sinabi nito na, "Yun na ang numero mo at susubaybayan kita." Dagdag pa nito, "Mabuti naman kung ganun." Sagot naman ni Fujio. Nang pauwi na si Fujio, sinabi nito sa sarili na, "Nakakatuwa naman pala dito sa susuran." Tapos ay nakasalubong nito ang isang matikas na lalaki. Siya si Rao. At ang kasama nito ay si Kansuke Seta. Napansin nito na nakatitig si Fujio kay Rao, kaya naman sinita niya ito. Subalit, inawat siya ni Rao. Sa kabilang bahagi naman, nagagalit ang susuran boys sa Rao faction dahil hinayaan nilang makaalis si Fujio nang hindi nasasaktan. Sinabi ng isa sa mga ito na, nagmukhang mahina ang susuran dahil doon. At sumang-ayon ng lahat sa sinabi nito. Sinabi ni Yamaguchi na, maliban kay Sachiyo Ueda ng Housen, siya palang ulit ang nagtangka na pumasok sa susuran ng mag-isa, kaya karapat dapat siyang irespeto. Sinabi ni Binzo na, hayaan niyo kung itanong sa inyo to, meron bang kahit isa sa inyo na may bayag na kayang pumasok sa Oyahai o di naman kaya sa Housen ng mag-isa? Sinabi ni Mercy na, nagpunta siya dito para kay Rao, kaya bisita namin siya. Kami na ang bahalang umasikaso nito. Nang paalis na sila, inutusan ni Mercy si Kamui
nasubaybayan si Fujio. Dagdag pa ni Yamaguchi, matyagan mo din ang iba pang grupo sa Oya High. Pagkatapos ni Fujio sa susuran, dumiretso naman ito sa Hausen. Tapos ay sinermonan si Fujio ng 3 sa 4 na emperor ng Hausen. Dahil basta-basta na lang ito pumasok dito, ang akala nila ay naghahanap ito ng away. Sinabi ni Fujio na, napadaan lang ako, kaya naisip kong bisitahin muna kayo. Sinabi ni Yuken na, okay lang yan. Hindi naman na ibang tao si Fujio, di ba? At sumang-ayon naman si Fujio. Tapos ay nagtanong si Monji kung sino siya dahil hindi niya kilala si Fujio. Sinabi ni Sabakan na, siya yung sinasabi ko sa'yo. Natatandaan mo pa ba nung nasa ospital ka? Sila yung nakalaban namin sa sword area. Siya si Fujio. Nagmula siya sa Oya High. Tapos ay sinabi ni Sabakan sa lahat na, bago nagpunta si Fujio dito, nanggaling muna siya sa susuran para hamunin sila. Nagulat ang lahat dahil dito. Sinabi ni Sawamura na, wag mong sabihin sa amin na nagpunta ka doon para hamunin si Rao. Oo, sagot naman ni Fujio. Tapos ay kinwento nito ang mga pangyayari sa pagpunta nito sa susuran. Tapos ay sinabi ni Jinkawa kay Sabakan na, bigyan mo nga ng impormasyon itong tanga na to at kagad namang sumunod si Sabakan. Tapos ay sinabi nito ang lahat ng impormasyon tungkol sa susuran at sa Rao faction. Sinabi nito na ang susuran ay walang leader at sila ay nahahati sa iilang mga grupo. Dagdag pa nito, ang Rao faction ay ang pinakamaliit na grupo sa susuran. Nagulat si Fujio nang malaman nito na ang grupo ni Rao ang pinakamaliit sa susuran. Sinabi ni Sabakan na dahil ayaw nila ng mga mahihinang miyembro, ang Rao faction ay may 6 na miyembro lang. Si Kansuke Seta ay nasa 2nd year level ng susuran at ito ay isa sa pinakamahusay sa kanila. Si Kamui naman ay nasa 2nd year level din ng susuran. Siya ay mahusay sa pag-i-spy. Makikilala mo ito sa suot niyang maskara. At ang lalaki naman na hinayaan si Fujio na makaalis ng hindi nasasaktan ay si Mercy. Siya ay 3rd year level at siya ang number 2. Siya pala ang number 2. Tanong naman ni Fujio. Sinabi ni Yuken na hindi siya naging number 2 dahil malakas siya. Ang susuran ay eskwelahan ng mga tanga. Matalino siya kaya siya napunta sa number 2. Si Yamaguchi naman matapos siyang matalo kay Rao, nabansagan ito bilang pinakamatigas na bodyguard ni Rao at madalas makikita mo itong humunguya ng bubblegum. Si Binzo naman ang pinakamahirap patumbahin sa lahat ng estudyante sa susuran. Kahit gaano karami ang matanggap nitong malalakas na suntok, paulit-ulit lang itong bumabangon. Tapos ay nakilala ito ni Fujio dahil sa mga sinabi ni Sabakan. Sinabi nito na, nakalaban ko siya. Kahit ilang beses ko na siyang natamaan ng malalakas na suntok, ay bumabangon pa rin ito. Sinabi ni Jinkawa na, hindi ako makapaniwala na napasunod ni Rao si Binzo. Sinabi ni Yuken na, mayroon din kayong katulad niya sa Oya High, hindi ba? Ang tinutukoy ni Yuken ay si Murayama. Subalit hindi ito alam ni Fujio dahil hindi pa niya nakikita ang tunay na lakas ni Murayama. At ang leader naman nila ay si Misaki Mario na mas kilala bilang Rao. At siya ang pinakamalakas na estudyante sa susuran. Tapos ay sinabi ni Jinkawa kay Fujio na, ang sasabihin ko sa'yo ay para sa ikabubuti mo. Wag na wag mong lalabanan si Rao. Sinabi naman ni Shidaken na, baliwala lang kami kung ikukumpara kay Rao. Sinabi naman ni Yuken na, mas mahusay pa siyang makipaglaban kaysa kay Sachio. At pareho silang ayaw nakakaranas ng pagkatalo. Talaga ba? Tanong naman ni Fujio. Dagdag pa nito, mas lalo akong nasasabik na makalaban siya. Tapos ay napansin ni Fujio na wala si Sachio. Nasaan si Sachi? Tanong nito kay Sawamura. Sinabi naman ni Sawamura na nagkaroon siya ng emergency sa abroad. Nagkasakit ang kanyang ina. Dagdag naman ni Sabakan. Sa kabilang banda naman, nagtayo ng alyansa ang lalaking ito mula sa 3 paaralan. Siya si Amagai Kohei. Siya ang kasalukuyang humahawak sa Senomon Tech High at ito ay nasa 3rd year level. At dito ay inatake nila ang Kiri High. Ito naman si Susaki Ryo, ang nagsisilbing second in command sa Senomon Tech na nasa 3rd year level din. Inatake nila ang Kiri High para piliting sumanib sa kanilang alyansa. Sinabi ni Kohei na, wawasakin namin kayo kung hindi kayo sasali sa amin. Tapos ay binalian niya ito ng braso. Ito naman ang Kamasaka High na si Reiji at Gandhi at kasapi din ng dalawang ito sa kanilang alyansa. Ito naman ang Ebara High na si Raijin at Fujin. Ito naman ang kanilang leader na si Samewoka Shoji. Ang tatlong ito ay nasa 3rd year level din ng kanilang paaralan at kabilang din ng Ebara High sa kanilang alyansa. Ang alyansang ito ay pinamumunuan ng Senomon Tech High. You can see the riding on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough.
Ito ang kabuuan ng alyansang itinatag ni Kohei. Subalit, hindi ito kusang loob na alyansa dahil binabayaran lang sila ni Kohei para sumapi sa alyansang ito. Medyo may pagkamisteryoso si Sasaki Ryo para bang hindi ito sang-ayon sa mga nangyayari. Sa kabilang banda naman, hindi makapaniwala si Jamuo na nagpunta ng mag-isa si Fujio sa Susuran at sa Hausen. Kaya naman sinermonan niya ito. Sinabi ni Tono, hindi ba't sinabi ko sa'yo, wag na wag kang pupunta sa Susuran? Tinatawanan lang siya ni Fujio at sinabi ni Tono, gusto ko lang makita si Rao. Sinabi ni Jamuo na, makinig ka sa akin. Wag na wag mong susubukang makipagkita kay Rao. Dagdag pa nito, marami ang mga nakakakilabot na usapin tungkol sa kanya. Isa siyang halimaw, tapos ay pinagtawanan siya ng Yasukiyo Duo. Sinabi ni Yasushi na, ano naman ang mga nakakakilabot tungkol kay Rao? Sinabi ni Kiyoshi na, oras na para makinig sa mga kaalaman ni Jamuo tungkol sa kasaysayan ng mga delinkwente. Sinabi ni Nakagoshi kay Shibaman at Chuji na, oras na para makinig tayo kay Jamuo. Simulan mo na, sagot naman ni Chuji. Mabilis na tumayo si Jamuo at ibinahagi ang kwento. Sinabi ni Tona, una, nang pabagsakin ni Rao ang lahat ng estudyante sa Kurosaki Industrial High nang mag-isa lang. Pangalawa, nang makipaglaban ito sa mga armadong grupo ng gangster sa isang expressway at nagdulot ito ng isang malaking traffic. Pangatlo, ito ang pinakamatindi sa lahat. Nagsara ang Rubis Bar dahil kay Rao. Ayon sa kwento, lasing si Rao nang nasa loob ito ng Rubis Bar. Inalok nito ng alak ang isang customer. Subalit tumanggi ito, kaya nagsimulang magalit si Rao. At dito ay nagsimula silang magkagulo at nadamay din ang iba pang customer. At ito din ang naging dahilan kung bakit nagsara ang Rubis Bar. Sinabi ni Nakagoshi na, paano nangyari yun? Bawal ang mga pressman sa loob ng bar. Sinabi naman ni Jamuo na, hindi yun imposible dahil marami talaga ang mga nakakatakot na balita tungkol kay Rao. Sinabi ni Nakaoka na, kaya din gawin ni Fujio ang mga bagay na yun. Tapos ay pinagtawanan nila si Jamuo, kaya naman nainis ito. At sinabi nito na, wala naman palang patutunguhan ang mga sinasabi ko sa inyo. At hinanap nito si Tsukasa para humingi ng tulong. Subalit, wala si Tsukasa dito. Dahil kasabay nito ay nakikipaglaban si Tsukasa sa iilang mga estudyante mula sa ibang eskwelahan. Tapos ay napansin nito na pinagmamasdan siya ng 3 estudyante mula sa Senomon High. Tapos ay binati siya ni Todoroki at sinabi nito na, ayos ang umaga mo ah. Sinabi ni Tsukasa na, magmula nang mag-quit si Murayama, nagpapaligsahan ng lahat ng eskwelahan sa Sword kung sino ang mamumuno. Sinabi naman ni Todoroki na, para magawa nila yon, kailangan muna nila tayong pabagsakin dahil yun lang ang pinakamabilis na paraan. At sumang-ayon naman dito si Tsukasa. Tapos ay napansin ni Tsukasa na wala na ang 3 taga Senomon High. Ano yon? Tanong naman ni Todoroki. Sinabi ni Tono, kanina lang may 3 taga Senomon High na nagmamasid dito. Sinabi ni Todoroki na, Senomon High? Pati ba naman dun? Sinabi naman ni Tsukasa na, magkakaproblema tayo kapag hindi tayo naging alerto. Tapos ay umalis na si Todoroki. Sinabi ni Tsukasa na, saan ka pupunta? Tapos ay sumenya si Todoroki na mamimingwit ito. Sa kabilang banda naman, nag-uusap-usap ang alyansa ng Senomon, Kamasaka High at ang Ebara High. Sa totoo lang, ang 3 grupo na to ay hindi naman magkakasundo pero dahil sa pera ni Kohei, kaya pumayag sila na makipagtulungan. Sinabi ni Reiji na, hindi ko akalain na makakatrabaho namin kayo. Sinabi ni Fujin na, walang kahit sino sa inyo ang gagalaw kay Todoroki. Sa amin si Todoroki, dagdag naman ni Raijin. Walang problema, sagot naman ni Sabuten. Ang pagsakop sa lahat ng eskwelahan sa Sword ay nasa atin ng mga kamay. Tapos ay dumating si Kohei at Ryo. Sinabi ni Reiji na, simulan na natin ang pag-atake. Oo nga, dagdag naman ni Gandhi. Nakahanda na ang grupo natin at ang mga sandata. Tapos ay natawa si Shoji at sinabi nito na, sandata? Ganyan naman talaga ang mga taga-Kamasaka High. At dahil dito, muntik nang mag-away ang Kamasaka High at ang Ebara High. Tama na yan, pasigaw na sambit ni Ryo. Tapos ay naglatag ng pera si Kohei. At sinabi ni Tona, kumuha pa kayo ng mas maraming miyembro. Sinabi ni Fujin na, wala ka bang tiwala sa kakayahan namin? Sinabi ni Kohei na, ano ang maitutulong ng tiwala? Ang kailangan natin ay madami at malakas na miyembro para mapaluhod natin sila bago pa nila tayo matalo. Hindi natin sila pwedeng bigyan kahit na konting pagkakataon para manalo. Ang kailangan nating maipadama sa kanila ay takot. Dagdag pa nito, wala na kayong marami pang sinasabi. Sumunod na lang kayo sa mga ipinag-uutos ko at ipaparanas ko sa inyo kung ano ang pakiramdam ng isang namumuno. Sa kabilang banda naman, babasahin na ni Fujio ang sulat na nagmula kay Sachio. Inabot ito ni Sabakan bago umuwi si Fujio nang bumisita ito sa Hausen. At sinasabi dito ni Sachio na, sigurado ako na nabalitaan mo na ang pag-alis ko. Umalis ako dahil may kaunting problema sa aming pamilya. Medyo matatagalan pa bago ako makabalik. Habang tumatagal na wala ako, ay mas lalo akong nag-aalala sa mga pwedeng mangyari. Dahil sa ganitong mga pagkakataon, madalas nangyayari ang mga kaguluhan. Kung sakali man na may mangyari sa Hausen, gusto ko sana na tulungan mo sila at tutulungan ka din namin kapag kailangan mo ng tulong.
Magkita tayo ulit kapag nakauwi na ako at nakikiusap ako sa'yo, wag na wag mong lalabanan si Rao. Tapos ay dumating si Jamuo. Sinabi ni Fujio na, alam mo ba, dahil pinanganak ako bilang isang lalaki, kailangan kong maging pinakamalakas. Yun ang palaging nasa isip ko noon. Subalit sa palagay ko, hindi yun ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na lalaki. Sa kabilang banda naman, pinag-uusapan ni Todoroki at Tsukasa ang paghamon ni Fujio kay Rao. Tinanong ni Todoroki kung gusto ba ni Tsukasa na matuloy ang laban sa pagitan ni Rao at ni Fujio. Oo, sagot naman ni Tsukasa. Subalit gusto ko munang malaman ang mga bagay-bagay tungkol kay Rao. Ganon din ako, sagot naman ni Todoroki. Sinabi ni Tsukasa na, nagulat ako nang malaman ko na magkaibigan pala kayong dalawa ni Yuken. Sinabi ni Todoroki kay Yuken na, ano sa palagay mo? Matutulungan mo ba kami? Sinabi naman ni Tsukasa na, teka lang, ipaliwanag nyo nga sa akin to, paano ba kayo naging magkaibigan? Sinabi ni Todoroki na, hindi ko pa ba nasabi sa'yo, naging magkaibigan kami dahil sa pamimingwit ng isda. Totoo yon, sagot naman ni Yuken. Hindi ako makapaniwala, sagot naman ni Tsukasa. Tapos ay pinakita ni Yuken ang picture sa cellphone nito na magkasama sila ni Todoroki. Dagdag pa nito, maniwala ka man o hindi, nasa sayo na yon. Tapos ay sinamahan sila ni Yuken sa tinutuluyang bahay ni Mercy. Sinabi ni Yuken na, kung may gusto kayong malaman tungkol kay Rao, si Mercy ang pinakamainam na lapitan o makausap tungkol dito. Tapos ay kumatok na si Tsukasa. Hey. Sino ka? Tanong naman ni Mercy. Matapos magpakilala si Tsukasa, sinabi nito na, kaibigan ako ni Fujio at may gusto lang akong malaman tungkol kay Rao. Sinabi ni Mercy na, wala naman akong kailangan ikwento tungkol kay Rao. Tapos ay pinakita ni Tsukasa ang larawan ni Kamui na nagmamasid dito sa sword area. Sinabi ni Tsukasa na, alam mo ang tungkol dito hindi ba? Natawa si Mercy dahil dito. At sinabi nito na, magaling kayo ha. Kaya nawalan nito ng pagpipilian at tinanong si Tsukasa kung ano ang gusto nitong malaman. Tapos ay tinanong ni Tsukasa kung totoo ba ang mga usap-usapin tungkol kay Rao. Dagdag pa nito, karapat-dapat ba siya na makalaban ni Fujio? Yun ang mga gusto kong malaman. Kinabukasan, hinatid ni Motoaki sa Towaro City sina Fujio, Tsukasa at Jamuo. Tapos ay nagpasalamat si Tsukasa sa paghatid ni Motoaki. Sinabi ni Motoaki na, walang anuman. Dumadaan naman ako dito palagi kapag nagdi-deliver ako. Sinabi naman ni Fujio na, bisitahin mo kami sa eskwelahan minsan. Kasabay nito, nakita sila ni Shidaken. Subalit nang lilingon nito ulit ay wala na sila. Tapos ay tumawag si Sabuten kay Shidaken. Ayon dito ay mayroon silang pag-uusapan. Kaya pinapunta niya ito sa kanilang tambayan. Nang makarating ito ay kaagad siyang pinapasok ni Sabuten. Nang makarating sila sa loob, inabutan ito ng sobre na naglalaman ng pera at sinabi ni Sabuten na gusto naming wasakin ang mga malalakas sa Oyahay na naghahari-harian sa sword area. Sinabi ni Gandhi na nakalaban niyo ang Oyahay. Subalit walang naging resulta kung sino ang panalo, hindi ba? Sinabi ni Shidaken na, ang ibig nyo bang sabihin, ibibigay nyo sa akin ang pera na to kung makikipagsanib pwersa ang Housen sa inyo? Maganda ang inaalok namin sa'yo, hindi ba? Sagot naman ni Sabuten. Sinabi ni Kohei na, kung hindi sapat yan, sabihin mo lang sa akin kung magkano ang gusto mo. Dahil dito, natatawa si Shidaken at sinabi nito na, wag na wag niyong susubukan ng Housen. Tapos ay ibinalik nito ang pera kay Kohei at sinabi nito kay Sabuten na, wag na wag ka nang magpapakita sa akin ulit. Bago ito umalis, ay nag-iwan ito ng banta. Sinabi nito na, pagsisisihan nyo kapag kinalaban nyo ang Oyahay. Tapos ay umalis na ito. Sinabi ni Reiji kay Sabuten na, hahayaan mo ba siyang makaalis ng ganun-ganun na lang? Siguradong ipagsasabi niya ito sa iba. Dagdag naman ni Gandhi. Sinabi ni Kohei na, gawan mo to ng paraan. Sa kabilang banda naman, tinungo ni Fujio, Tsukasa at Jamuo ang kinaroroonan ni Rao. Ito ay isang bahay ampunan na kung tawagin ay Kasumi House. Sinabi ni Tsukasa kay Fujio na, ayun si Rao at dito siya nakatira. Ikinwento ni Tsukasa ang lahat ng mga nalaman niya mula kay Mercy. Ayon dito, sanggol pa lang si Rao, iniwan na siya ng kanyang mga magulang sa harapan ng bahay ampunan at nadiskubre nito ang kanyang lakas nang subukan niyang awatin ang dalawang bata na nag-aaway. At magmula noon, ginamit ni Rao ang kanyang lakas para protektahan ang iba pang bata sa bahay ampunan na itinuturing niyang kapatid. At nakatatandang kapatid naman ang turing sa kanya ng mga kabataan dito. Tapos ay tinanong ni Jamuo kung ano naman ang tungkol sa Ruby's Bar. Sinabi ni Tsukasa na may isang binata na mas bata ng 2 taon kay Rao. Palagi itong binubugbog ng kanyang ama, kaya naman nagtago ito sa bahay ampunan. Subalit na diskubre ng kanyang ama, kaya naman puwersahan niya itong kinuha. Naulit nang naulit ang pananakit ng ama sa kanyang anak. Nang malaman ito ni Rao, hinanap niya ito para hindi na muling masaktan ng binata at natagpuan niya ito sa Ruby's Bar. At dito ay binantaan siya ni Rao na itigil na nito ang pananakit sa binata. Yun ang totoong kwento sa Ruby's Bar, sambit ni Tsukasa. Sinabi ni Jamuo na, mali pala ang lahat ng akala ko. Tapos ay umalis si Fujio para lumapit kay Rao. Sinubukan siyang pigilan ni Tsukasa, subalit wala itong nagawa. Tapos ay tinawag ni Fujio si Rao na mukhaan ni
ni raw si Fujio at alam nito na nagpunta si Fujio sa susuran para makalaban siya. Nagpakilala si Fujio habang lumalapit ito. Nang magkaharap ang dalawa, kinabahan si Tsukasa at Jamuo. Tapos ay sinabi ni Fujio na, gusto kitang maging kaibigan. Medyo naguluhan si raw dahil dito. Dahil ang inaakala nito ay gusto siyang makalaban ni Fujio. Subalit humanga si Fujio dahil sa kwento ni Tsukasa. At dahil doon, inidulo niya si Rao. Kaya naman mas pinili niyang makipagkaibigan kesa makipaglaban. Dagdag pa nito, ngayon, naiintindihan ko na kung ano ang gustong iparating sa akin ng Hausen. Nakiusap si Fujio at muli nitong sinabi na gusto talaga kitang maging kaibigan. Medyo naguguluhan pa rin si Rao dahil hindi ito ang kanyang inaasahan. Dahil dito, lumuwag ang paghinga ni Tsukasa at Jamuo. Kinabukasan sa Oyahay, hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Fujio na nakipagkaibigan ito kay Rao. Sinabi ni Yasushi na, sinungaling ka, hindi totoo yan. Totoo yon, sagot naman ni Fujio. Tapos ay pinatotohanan naman ito ni Tsukasa. Sinabi ni Nakauka na, imposible yun. Hindi ba halimaw si Rao? Nagkakamali kayo dyan, sagot naman ni Jamuo. Si Rao ay napakabuting tao. Tapos ay dumating si Todoroki, Chuji at Shibaman. Sinabi ni Chuji na, nagpo-food trip kayo ah. Sinabi naman ni Shibaman na, kaninang umaga, nakakita ako ng mga taga-Kamasakahay na bumaba sa bus. Ano naman ang ginagawa nila dito? Tanong naman ni Yasushi. Nagsimulang mabahala si Tsukasa sa narinig nito. Sinabi ni Yasushi kay Motoaki na, kumain ka din. Ako na muna ang magluluto dyan. Sinabi naman ni Motoaki na, hindi na. Medyo mahina kasi ang tiyan ko. Tapos ay natahimik silang lahat. Sinabi ni Motoaki na, expired na kasi yan. Si Raulo Motoaki to. Habang nagkakagulo sila, nababahala naman si Tsukasa at Todoroki dahil umaaligid ang Kamasakahay at ang Senomon Tech High. Sa kabilang banda naman, kinausap ni Shoji si Ryo. Sinabi nito na, may gumugulo lang sa isip ko. Bakit ka lumipat sa Senomon Tech High samantalang hawak mo na ang Nami High? Tapos ay nagtatrabaho ka sa Lakisalayaw na si Kohei. Sinabi ni Ryo na, wala ka na dun at wag na wag mong pakikialaman ang bagay na yon. Si Ryo, ang dating may hawak ng Nami High, lumipat ito sa Senomon para kay Kohei at sa kagustuhan na rin ng kanyang ama. Ang ama ni Ryo ay family driver ng pamilya ni Kohei at maliban doon, magkababata din ang dalawang ito. Ito ang mga pangyayari sa unang araw na lumipat sila sa Senomon Tech High. Sinabi ni Kohei kay Ryo na, matagal din tayong hindi nagkita. Oo nga, sagot naman ni Ryo. Tapos ay pumasok na sila. Nagtataka ang mga estudyante ng Senomon Tech High kung bakit nandito si Ryo. Alam ng mga estudyante dito na si Ryo ang humahawak ng Nami High. Sinabi ni Kohei na, sasakupin at pamumunuan natin ang eskwelahan na to. At ito ang nangyari. Tinalo ni Ryo ng mag-isa ang mga malalakas na estudyante sa Senomon Tech High. Tapos ay nagpakilala si Kohei at sinabi nito na, magmula ngayon, tauhan ko na kayong lahat. Ganun lang nila kadaling sinakop ang Senomon Tech High. Nagpasalamat ang ama ni Ryo na si Mr. Susaki dahil masaya ang anak nito at magkasama na sila sa isang eskwelahan. Subalit dahil masama ang ugali ng hayop na to, sinabi nito kay Mr. Susaki na, hindi mo dapat ako kinakausap dahil hindi tayo magkalibel. Natahimik si Mr. Susaki at nagtanong na lang ito kung saan ang lakad nila bukas. Sinabi ni Kohei na, pupunta tayo sa Sword, sa teritoryo ng Oya. Sa Hausen naman, nag-iensayo si Yuken at si Monji. Tapos ay nagring ang cellphone ni Yuken. Sinabi ni Sabakan na, may tumatawag sa'yo. Sinabi ni Yuken na, wag mo muna akong abalahin. Hindi man lamang nalaman ni Yuken na si Shidaken ang tumatawag. Tinawagan siya nito para ipaalam ang nangyari. Subalit, inaabangan na pala siya ng grupo ni Sabuten. Sinabi ni Shidaken na, hindi ba't sinabi ko sa'yo na wag ka nang magpapakita sa akin? Sinabi naman ni Sabuten na, bakit hindi mo gawin kung ano ang ibig mong sabihin? Sa Hausen naman, matapos mag-ensayo ang dalawa, dun palang nakita ni Yuken na si Shidaken ang tumatawag. Subalit nang tatawagan niya ito pabalik ay hindi na kayang abutin ni Shidaken ang kanyang cellphone. Tapos ay kinuha ito ni Sabuten. Nabugbog ng husto si Shidaken. Sa Oyahay naman, sinabi ni Fujio na, ang ibig mo bang sabihin, umaaligid dito sa Oyahay ang Senomon at ang Kamasakahay? Oo, sagot naman ni Tsukasa. Hindi ko maiwasang mag-isip na ito ay isang sinyalis ng pag-atake. Tapos ay tumawa si Fujio at sinabi nito na, lahat ng magtatangka ay sasalubungin ko ng kamao. Tapos ay binawalan siya ni Tsukasa. At sinabi nito na, seryoso ako tungkol sa bagay na to. Dahil sa estado ng Oyahay ngayon, susunod silang lahat ano man ang ipagawa mo. Ang ibig sabihin nito, ang pagkatalo at pagkapanalo ng Oyahay ay nakadepende sa'yo. Hindi palaging kamao ang solusyon sa mga dumarating na problema at wag na wag mong kakalimutan na hindi lang ikaw ang Oyahay. Dahil dito ay napaisip si Fujio. Sa Hausen naman, habang nag-iensayo sila at nagkakatuwaan, pinahinto muna sila ni Yuken. Sinabi nito na, magmula kahapon hanggang ngayon, hindi pa rin sinasagot ni Shidaken ang tawag ko at hindi pa rin ito nagpapakita. Sino sa inyo ang huling nakakita kay Shidaken? Ako, sagot naman ni Sabakan. Subalit wala naman siyang sinabi sa akin. Nag-aalala si Yuken kung ano na kaya ang nangyari kay Shidaken.
Sa kabilang banda naman, nagkaroon ng traffic sa isang underpass. Bumaba si Ken Katagiri para tingnan kung ano ang nangyari dito. Nagulat ito nang makita niya ang isang malaking grupo na paparating. Ito ay ang alyansa na itinayo ni Kohei. Natakot ito at tumakbo paalis. At sinabi nito na, tumakbo na kayo para sa kaligtasan nyo. Sinabi ni Gandhi na, maganda to. Noon, takot ang nararamdaman ko kapag naglalakad ako sa teritoryo ng Oya. Subalit hindi na ngayon. Sinabi naman ni Kohei kay Sabuten na, makipagtulungan ka sa Ibarahay at Kamasakahay. Wasakin nyo ang lahat ng mga taga-Oyahay at wala kayong palulusutin kahit isa. At ito ang nangyari. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Dinamay na din ng mga bugok na to, pati mga walang kinalaman. Make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the Madali nilang natunton ang kinaroroonan ng mga ito dahil sa ilang araw na pagmamasid nila sa Oyahay. Kaya madali silang nakatsyempo ng pagkakataon na hindi magkakasama ang buong pwersa ng Oyahay. Never stop, forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never... Sinabi ni Tsukasa na dapat ay naging mas maingat tayo. Tapos ay sinabi nito kay Jamuo, kami na ni Fujio ang bahala dito. Humanap ka ng pagkakataon para makatakas. Sa nakikita ko, napapalibutan na nila ang buong lugar ng Oya. Dagdag pa nito, alamin mo kung ano ang nangyari at ipunin mo ang lahat ng mga kasama natin. Dagdag pa nito, ilike nyo na daw yung video mga bossing at mag-subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe. Dahil dito na po nagtatapos ang ating part 13. Hindi ko po siya ginawang buo, hinati ko po siya sa dalawa kasi para kapag na-copyright, hindi po mahaba yung ine-edit natin para mas madali po siyang ayusin. At ang part 14 po natin is hindi na siya magtatagal, coming soon na din po yan. Abang-abang lang. At nga pala dahil na-copyright yung ating part 10 and 11, yung mga binabasa kong washout doon is nawala. So pipili na lang muna ako ng iilan at yung iba sa part 14 natin i-washout. Tignan ko kung hanggang saan yung aabutin Walang magtatampo kapag hindi nabanggit dahil madami pa tayong video at mawawashout pa kayo sa mga video na yon. Pasensya na po sa boses ko medyo may pinagbago sa boses ko dahil sa inuubo, barado ang ilong, sinisipon, ayan. Mapapansin nyo naman yun sa voiceover natin. Maraming salamat po sa sa walang sawang pag-aantay ng kasunod. So, washout na tayo mga bossing. Special washout sa mga to kay Janry Torribillas, kay Haipa Abubakar, kay Amancio Fan TV at sa New Friends Dance TV. Ayan po ang mga members natin ngayon. Washout po sa inyong lahat at maraming salamat po sa suporta. Okay, washout din po sa mga to kay Shinlib from Anda Bohol, kay AJ Lagundo, kay Ren Bolodo from Iligan City, kay Victor Nobleza from QC, kay Rito Roland from Carmen Cebu, kay Jasper Hinayon, kay Rodel Giduco from Bantayan Island. Hindi ako sure dun sa apelyido. Lagyan nyo kasi ng pangalan sa comment mga bossing para mas madali tayo, okay? Washout din kay Samuel Edico ng Taytay Rizal, kay Nathan Bien, kay Combo Arposiple, ito matagal na to sa channel natin, kay Maverick, washout sa'yo Maverick, kay Ariel De La Cruz from Haen, Nueva Ecija, kay Sean GVR, kay RD Deray from Isabela, kay Kyle Pilapil, ayan, washout sa'yo Kyle Pilapil, kay KD Boy from Tagum City, kay John Leslie Taglokop Libre, ano daw? Pa-shoutout idol John Leslie Taglokop Libre. Nagpapalibre ka ba o apelyido yung libre? Okay, washout din kay Jedrick Dalida. Washout din kay Bien Unido from Bohol. From Pinamgo. Ang gulo ng comment mo, bossing. O yun na lang, washout kay Bien Unido from Bohol. Ang nakalagay kasi sa niya is John Clifford Baisa. Ewan ko kung saan niyang account to or sa parents. Ang lupit mo talaga, boss. Marami ka na namang napasaya na tao. Cheer up from Okoy Food Trip. Salamat sa iyo, bossing. Grabe, solid ang recap mo. Tumawa ka pa. Kahit gaano pa katagal yung pag-upload mo, okay lang. Maghihintay kami. Pa-shoutout po dito,
idol sa Angeles City. So Kapampangan siguro to, Angeles siya eh. Pero madaming Tagalog doon kaso wala siyang nilagay na pangalan. Washout sa team 0H1 O1. 0H1 or O1. Washout sa inyo mga bossing. Washout din kay Maki Do Escar. Yan, washout sa iyo bossing. Again sa mga nagpapa-shoutout, ilagay nyo yung pangalan nyo. Kapag hindi nyo inilagay, paano natin i-shoutout yan? Kasi hindi lahat nag-a-appear yung pangalan dun sa sa comment eh. Napapamura na ako kasi ang solid Lodi. Guys, keep like, subscribe, and share na rin. From Young Scott. Yan, salamat sa iyo bossing. Hindi siya nagpa-shoutout pero wala, trip ko lang basahin. Kasi may mga comment na kabasa-basa talaga. Yung tipong kahit hindi nagpapa-shoutout, maisa-shoutout mo na lang. Sorry, the first idol. Okay lang kahit pang 100k pa kayo na nakapanood. Basta nanood kayo. Okay na ako dun. Hindi na importante kung nauna kayo o hindi. Salamat pa rin. The best ka talaga idol. Kahit gaano ka tagal mag-post, abangan ko talaga. Salamat po bossing. Pa-shoutout po ako please. Okay, washout sa'yo. Ngayon, ang problema, anong pangalan mo? Yan ang sinasabi ko Hindi nyo pinapanood at pinapakinggan yung mga sinasabi ko sa mga videos natin. Tapos kapag hindi kayo na-wash out, medyo nagtatampo kayo. So hindi ko kasalanan yun. Kasalanan nyo po yun. Salamat din boss sa pagtsatsaga at pagpatuloy ng kwento kahit na lagi nakaka-copyright. Okay, tama. Kahit lagi nakaka-copyright, inaayos ko at binabalik ko pa rin. Tinatrabaho ko pa rin. Hindi natin sinusukuan yan. At salamat dahil may nakaka-appreciate nun. Kay Joel Manangat. Salamat sa iyo tol. Pa-washout po kay from Arnel Perez. Ay, mali. Washout kay Arnel Perez from Tibig, Silang, Cavite. Apaka-solid mong mag-recap, boss. Pa-washout naman dyan. Nang bola pa yun. Magpapa-washout lang kaso walang pangalan. So, paano ba yan? Washout na lang sa'yo. Washout kay Richard Flores from Dasmariñas, Cavite. Yun diba? Dasma sa Dasmariñas. Shortcut yata yung Dasma. Not sure pero siguro baka yun. Pa-washout, boss. Kenny Guagua, Pampanga. Okay, Kapampangan niya ini. Kaso inelegay-lagyo na. Di paning mayap kaya ka. O inelegay-lagyo mo. Ako sure kayo niya, Kenneth Roque. Washout kaya kasoy. Washout kay JV Cruz from Lingayen, Pangasinan. Nakasubaybay ako palagi sa mga video mo, idol, from part 1 at mga ibang video mo, idol. Maraming salamat sa iyo, boss JV Cruz from Lingayen, Pangasinan. Hindi ko napanood to, boss, after ng laban nila sa Kidra. Yes, hindi po lahat kung sa Netflix kayo nanonood hindi nyo po mapapanood ang buong high and low. Madami pong wala dun, as in. May mga palabas ng high and low na hindi nyo akalain na nag-i-exist. Baka makagawa ka, boss, ng video kung nasan na si Cobra or yung Sword kung anong balita or kung may upcoming high and low movie pa po. Sa mga nagtatanong sa Sword Alliance, yan, sa Sword Alliance, wala pa pong new movie na para sa kanila. As of now, sa ngayon, wala pa. Pero I'm pretty sure na 90% magkakaroon dahil dun sa huling plano ni Balji. Kasama niya ang Mighty Warriors. Siguro pag nakalaban nila doon, ito theory ko lang. Pero may narinig na din ako dito tungkol dito. Pero hindi pa ganun kasigurado syempre. Ang makakalaban nila is yun nga, Sword Alliance versus Mighty Warriors kasama si Balji at ang bagong Koryu. Magkakaroon po ng bagong Koryu, mga kabataan na Koryu. Hindi po yung matatandang Koryu. Then si Murayama is, I think, mapapasama na sa Sano Hoodlum Squad. At medyo mabigat ang laban nito. Sa mga nagtataka kung bakit wala sila dyan, ang Sword Alliance. Kasi po, iba po ang, hindi. Paano ba ipapaliwanag to? Isang palabas lang sila pero may dalawang series. Yun yung Sword series. Yun yung kila Cobra. Ang worst series naman is yung sa Oya Haina. Yung kila Fuji. Actually, nandun si Murayama. Pero isang kwento lang po yan. Babalik pa po ang Sword sa palagay ko. Ayoko kayong paasahin pero may mga nababasa kasi ako na alam nyo na, pag pan tayo, alamin natin yung mga bagay na yan. So ayun, tuloy tayo sa washout mga bossing. Medyo napahaba yung paliwanag ko at sana hindi kayo naiinip at sana pinapakinggan nyo pa rin ang sinasabi ko hanggang ngayon. Para hindi kayo tanong ng tanong sa comment section. Madami kasing nagtatanong sa comment section na sinabi ko na sa mga video ko pero tinatanong pa rin nila. Ibig sabihin hindi nila pinanood. Washout kay, okay, balik washout tayo. Washout kay Rocky Sanguan. Not sure, pero okay na yun. Boss, pa-washout naman, boss. Galing mo, ubos ko na lahat video mo. Ganda ng movie na ito. Galing mo talaga mag-voice over. Ay, naku po. Pangit nga ng boses ko pero salamat pa rin. Salamat at na-appreciate mo, bossing. Idol, pa-washout na palagi akong nag-aantay sa'yo, Lodi Solid. Kaso wala siyang pangalan. Washout kay James Aguilar. Ayan. Shoutout sa UUB at ZTG from
from Carl Sung Gaming. Carl Sung Gaming? Di ako sure. Kapampangan here, boss. Kaso hindi niya nilagay pangalan niya. Tagalubaw ko, santing naning video mo, boss. Boss, lagay mo ba? Anta, pasalamatan da naman. Salamat kaya kaso maana mong balo ka niyan kung ikay ni o kung nino kasi lakalagyo eh. Wash out kay Alden Bernardo from Catanduanes. Mga boss, kung hindi po kayo na wash out, dahil po yung sa nawalang video dun sa na-copyright na 10 at 11, hindi ko na po nabasa yung mga doon, mga comment. Wash out kay Nico from Bisaya. Wash out kay Neil Gillen. Zaido Neil A. Gillen. Tama ba? Wash out kay Monchar Arador from QC Fairview. Ayun, sobrang delay na ng happy birthday natin pero babatiin pa rin natin yan. Happy birthday sa'yo, Janlis Erica Bemacha. Ayan, happy birthday sa'yo. Hindi ko alam kung ilang taon ka na pero happy birthday sa'yo. At sana matupad yung mga wish mo. Pinapabati ka ni Ramon Castillo. Sobrang tagal na nga naman nito. 1 month ago. Nawala kasi yung video na yun eh. Pero believe ako sa'yo talagang hinabol mo yung pabati mo sa kanya. Okay, happy birthday sa kanya at mabuhay kayong dalawa. Wash out din kay Denise Montañel of Worldwide Entrepreneur. Wow, pang big time yung pangalan. Wash out din kay Reggie Boy Balderrama from Bicol, Legazpi, Albay, Cruzada. Haba na, ano ba yan? Pangalan ba yan? Lugar? Haba ng lugar Nakaisang Grande Red Horse sa tuwing nanonood. Manginginom si Bossing. Wash out from Dila-Dila, Pampanga kay Neil Jasper E. Bigyan. Wash out kay Neil Jasper E. Bigyan from Dila-Dila, Pampanga. Nag-stay ako dyan sa Dila-Dila. Sa Santa Rita yan, di ba? Yan, tumira ako dyan ng halos 6 months yata. Idol, tanong ko lang, sino mas malakas? Amamiya Brothers or Urochi Brothers? Kung paglalabanin mo silang dalawa, sa palagay ko lamang ang Amamiya Brothers kasi nasa legendary level na yung dalawa na yun. Kahit si start pa lang ng high and low, hindi nila ka-level yung Sano Hoodlum Squad, Oya High, Daruma Family, White Rascals. Hindi nila ka-level yan. Pero si Smokey ng Rude Boys is ka-level nila. Hindi na bata si Smokey, mga bossing. Kung hindi nyo po nalalaman, hindi niya kabat sila Cobra. Si Smokey is ka-level niya sina Amamiya Brothers at saka si Kohaku. Wash out kay Duden Lopez. Jagupit. Jagupit. Watching here in Taiwan from Apalit, Pampanga. More power, bossing. Ingat. Ay, maraming salamat sa'yo, bossing Duden. Tama ba? Duden? O tama. Duden Lopez. Yan. Wash out sa'yo, bossing. Ingat ka dyan sa sa Taiwan, Pampanga. Ay, Taiwan hindi. Taga Apalit, Pampanga siya. Nasa Taiwan siya ngayon. So, OFW. Yan. Mga bayani natin. Masisipag na tao. Wash out po sa inyong lahat dyan sa Taiwan. Mga OFW natin dyan. New subscriber here, Lods. Pa-wash out next video. Okay, wash out sa'yo kaso wala kang pangalan. Matanda na ako. Naaaliw ako lagi sa bawat part. Mahilig kasi ako sa mga palabas na action at mga gang war ang tema. Yeah. Nakakaaliw nga naman po talaga tong palabas na to. Matanda na rin ako pero gustong gusto ko tong mga to. Wash out kay Yuli from Batangas City. Sobrang humanga ako sa movie na ito. Bawat episode na iko-konekta sa mga mas naunang episode. Tulad nung may kumuha sa dalang pagkain ni Arata sa hospital. Kasama yun ni Genji sa Kraus. Oo, si Ken Katagiri. Tapos sa era ni na Fujio, nagpakita pa rin. Nagpakita rin po siya dito. Nandito siya kaso tumakbo. Si Ken. Wash out kay Logan Harder po. Jarder. Logan Jarder. Or Logan Harder. Or Lohen. Ang hirap. Pabati naman po ako from Kasiguran, Aurora. Aldin Jan de la Cruz. Ayan, wash out kay Aldin Jan de la Cruz. Wash out din kay Mary Joy from Panay. Ay, may nanonood pa lang babae sa atin. Nakala ko puro barako mga viewers natin. Kasi ganito yung palabas. May mga babae pa lang nanonood. Wash out kay Ray Allen and sa lahat ng Bicol, ng taga Bicol. Ayan, wash out sa mga taga Bicol. Wash out din kay Romar from Iloilo. Ang lalayo ng mga viewers natin, no, bossing? Wash out din from Sorsogon. Hindi niya nilagay pangalan niya. Wash out sa mga Alpha Kappa Ro, lalo na sa Ormoc City Council. Long live. Maraming salamat po, Idol. More power from, wala siyang pangalan pero nakalagay at Madafaka. Yun yung handle niya, at Madafaka. Walang name, wala siyang name. Mga boss, ilagay niyo po yung pangalan niyo para para alam ng mga pinapabati niyo na kayo yung bumati. Wash out kay Zarly Baquiano from Mindanao Province of Surigao del Sur. Wash out din kay John Reese. Wash out din kay Jonathan from Kaluwasan,
Dagohoy, Bohol. Washout din kay Raymond Vitug from San Fernando. Pamilyar yung pangalan at apelyido. Kapampangan siguro to, Pampanga siya eh. Jonathan po. Washout kay Jonathan. Lagyan nyo naman ng apelyido kasi ang daming Jonathan dito eh. Ito rin, nagpa-washout. Wala namang pangalan. Washout kay Vincer Fernandez. Washout din kay Marmar Balderrama. Yan, washout sa inyo. Washout din kay Rain ng QC. Kay Roadside and Drink Wisely. Drink Wisely. Washout sa inyo mga bossing. From Eugenio Abella. Yung mga hindi na washout dito sa part 12, walang pangalan. Washout kay Gian Andrade. Kay Richard Merck Latumbo from Bacolod City, Negros Occidental. Ganun sana mga buo para damang-daman nyo yung washout. Kay Miguel Juarez Songko from Visayas, Calibo, Aklan. Yan, washout sa inyo mga bossing. Kay Tom Sawyer from Bataan. Totoong pangalan kaya to? Well, anyway, washout pa rin sa'yo, bossing. At salamat. Washout kay Louie. O, diba? Walang pangalan, walang lugar. Paano mo malalaman ngayon na ikaw nga yan? Washout kay Jovan Belano from Zamboanga, Sibugay. Kay Alan Del Rosario, AMD Beta. Na-washout na to nung nakaraan eh. Pero sige, washout pa rin sa'yo, Alan Del Rosario. Washout sa Asotige family from Naik, Cavite. Yuichi Makabe. Ang hirap ng pangalan Yuichi Makabe. Washout sa inyo mga bossing. Washout kay Akira. Washout sa Alpha Kappa Rho Beta Chapter. Balik-balik Sindangan, Zamboanga del Norte. Ayan, long live Alpha Kappa Rho. Washout po sa inyong lahat. Madami akong tropang Alpha Kappa Rho dito sa amin. Madami kasi dito din eh. Washout din kay Ronelo, Pasensyo family. Ayan, maraming salamat po. Washout po sa inyo. Washout din sa Alopup family. Apelyido ba yon or grupo? Washout din kay Lexter Barlas. Kay Paul Brent Doroon. Tama ba? Favorite ko talaga to. Pa-shoutout, Polods. Ang ganda mo na mag-recap. Walang pangalan. Washout kay Mark Well Esparar from Bicol, Albay. Yun, ganun sana. Buo pangalan, buo yung lugar para alam nyo na kayo yun. Madami kayong kapangalan mga bossing. Tapos once lang ang comment para hindi nadodoble. Once lang ang comment sa pa-shoutout. Pwede kayong mag-comment na ibang bahagi, ibang ano naman. Pero yung washout, once lang. Washout kay Jenny Rose Paras. Asawa daw siya ni Jordan Lubang. Ayan, from Jordan Lubang. Washout kay Jenny Rose Paras. Washout din kay Osa. Hiddu Maruhon from Tamparan, Lanao del Sur. Ano yung Hiddu? Pangalan po ba yun? Hindi ako sure pero yun. Washout sa inyo mga bossing. Siguro pangalan to ng Muslim. Hindi kasi pamilyar yung tunog sa akin. Hiddu Maruhom. Diba parang tunog Muslim siya. Washout sa mga kapatid nating Muslim dyan kung sakali man na Muslim ka. Washout kay Carl Vincent Aguilar from Rojas, Capiz. Kay Melvin Servando. Kami yung mga lumang taga-subaybay. Sulit talaga abangan kahit maikli dahil sa copyright issue. Shoutout sa'yo, bossing. At shoutout din sa'yo, boss Dindi Pretty. Washout kay Warlito Rivera from Goyong Borbon, Cebu. Tama ba? So yun, washout din kay Eb Magalona, Negros Occidental. Washout din kay Gilbert Saavedra from anong lugar to? Jensan, General Santos. Washout din kay Edwin Dumayongan Mola. Washout kay Jason Soriano, pati sa dalawa niyang anak kay Alex and Andre. Katuwang kong manood ng mga high and low recaps mo. Ayan, kasama niyo yung mga anak niya nanonood. Washout sa inyo mga bossing at sa dalawa mong anak kay Alex at Andre. Washout kay Rica Lynn Tenorio from Marlon Balulot, May Kawayan, Bulacan. Ayan misis niya daw ito hindi ko sure kasi yun yung account, Rica Lynn. Tapos pinawashout niya yung misis niya, hindi niya naman nilagay yung pangalan. Yung pangalan niya nilagay niya. Washout kay Egay from Las Piñas. Kay JR Gualisa from Ojongan, Romblon. Pamilyar yung pangalan, na washout na to. Sigurado ako. Kay John Mark M. Dasilio. Washout kay Nico Estonina. Kay Francis Villas from Madrid, Spain. Yan, ang lalayo Salamat po mga bossing. Washout sa Magnus Smoker ng Quezon City. Kay Allen Mendoza, watching from Capiz. So ayun na lang muna mga bossing sa part 14 na natin iwa-washout yung iba. Uulitin ko po, yung mga hindi na washout, maliban sa walang pangalan, nandun po sa dalawang video na nawala yung mga request nyo na hindi ko na po mabasa. So bali kung magpapa-shoutout kayo ulit sa
sa part 13 kayo magko-comment. Doon ako magbabasa ng washout. Itong mga to sa part 12 ko to binasa. So yung susunod na washout, babasahin ko sa part 13. At coming soon na po yung part 14. Huwag kayong maglala, hindi na magtatagal yung part 14. So ayun, bye-bye. Hanggang dito na lang muna mga boss. Sa part 14 ulit.